Ito na po mga ka-farmers yung first harvest dito sa tanim kong kalabasa na Suprema Gold. So kikiluin natin yung pinakamalaki. So nagkilo siya ng kulang-kulang 5 kilo. Yan po yung pinaka malaki niya pong bunga mga ka-farmers, at yung pinakamababa naman ito yung 2 kilos. Ayan. Yan po yung pinakamaliliit niya. So estimated dito mga ka-farmers nasa 700 to 800 kilos. So meron pa naman tayong second at saka third harvest, no. So yung iba medyo bata-bata pa at saka alanganin pang harvestin. Ito naman mga ka-farmers yung pangatlong harvest o last harvest sa aking kalabasa na nasa mahigit 100 grams yung binhi ko. Tapos yung update niya mga ka-farmers ngayon tumaas. Naging 25 na yung kuha. Yung first harvest ko na yun mga ka-farmers, no, 20 pesos yun kada kilo yung kuha nila. Tapos yung pangalawa tumaas lang siya ng piso, 21. So ngayon biglang tumaas, naging 25 na. So kinuha ko na po lahat ng bunga niya mga ka-farmers, dahil yung mga naiwan ko na bunga na ganito sana kalalaki, so tinusok na po ng mga fruit fly. So nagkakaroon na po siya ng uod sa loob. So sayang lang yung iba na iniwan ko na bata pa yung bunga. So tinira na po siya ng mga fruit fly. Kaya ngayon yung pangatlo, kinuha ko na po talaga yung lahat niya ng bunga. So ito po yung itsura kong hinaharbisan, at tinamnan ko po ng 100 grams na binhi. So yung variety po ng kalabasa mga ka-farmers ay Suprema Gold, no. Pag itinutal ko yung lahat-lahat mga ka-farmers na na-harvest ko po dito, aabot din po ng mahigit na 1 tonelada. So yun lang po nakayanan ng bunga na itinanim ko sa 100 grams. So nag-estimate po tayo ng mas mahigit pa. Pero ayos na rin, no, dahil nakapitas tayo ng mahigit 1 tonelada. So obserbasyon ko din kasi dito mga ka-farmers, no, kinulang na po kasi ako sa tubig. Hindi ko na rin napatubigan nung huli. So akala ko kasi yung bunga niya ay makakasurvive na. Pero merong iba talaga na yung huling bunga niya, so naging parang tabingi po yung niya. So yung observation ko kasi, kapag kulang pala yung tubig mga ka-farmers sa kalabasa, hindi po maganda yung pagkabilog ng kanyang bunga, no. Parang nagiging tabingi siya. So yung lang kung iba ba may tama ng fruit fly. So marami dito kasi mga farmers na may tama ng fruit fly. So sayang lang, ito pwede pa to siguro pang lang. Ayan, yan pwede pa to sa pang pakbit. O ayan, ito yung sinasabi ko mga farmers. Ayan, may tama siya sa loob, pero pwede pa to sa mababang presyo lang. Lalo na ngayon na maraming naghahanap ng kalabasa. Siguro kinulang na naman ng supply or naubusan na. So buti-buti nga mga ka-farmers tumaas yung presyo, dahil ngayon po ay tumaas din po yung diesel, no. So sa ibang gulay, so hirap tayo magpatubig, lalo na sa talong, dahil sa isang linggo halos 3 or 2 beses magpatubig sa ibang gulay. Kaya talagang hirap tayo ngayong mga farmers, lalo na mahal po yung diesel. So naghahanap ako dito mga ka-farmers, no, baka may mga iba pa na hindi ko nakita no nakaraang harvest. So sayang lang din at tutusukin lang din ng fruit fly, masisira yung kanyang bunga. So ito na yung last harvest ko, no. So iba kasi dito ay natatabunan ng damo, o yan, ito nakita pa ako mga ka-farmers. So yan, maganda pa. Ayan. So yan, maganda pa to. Yan, nasa 2 kilo pa to.
'Di ba? Tsaka-tsaga lang sa pag-iikot mga farmers dahil may mga bunga pang hindi nakita nung nakarang harvest. So ito yung sinasabi ko na ano, sayang, kala mo hinog na. Ano, tinusok lang po ito mga ka-farmers ng fruit fly. Sayang. Yan po kasi yung mga iniwan ko nung unang harvest na medyo ano pa, alanganin, pero yun lang, nasira na dahil sa mga insekto tulad po nito mga ka-farmers. So maganda pa sana yung pagkabilog niya, yan o, sayang lang. Yan ba, ano na, puno na ng uod o parang nagkatubig na sa loob niya. Ito pa, yun, nakachamba pa tayo mga ka-farmers. So dalawa, yan, yan o, isa, ito pa isa, yan, o diba, nakakuha pa ako dito siguro ng mahigit 100 kilos. Ayan, thank you Lord sa blessings. Kahit pa paano, no, makukuha pa tayong pambili ng diesel. So sa inyo dyan mga ka-farmers, no, kumusta naman yung presyo ng kalabasa? So dito sa amin mataas na. So iwan ko lang kung para sa inyo mataas na ba yung 25 pesos yung kada kilo. So dito kasi minsan yung presyo ng kalabasa ay inaabot lang po ng 8, 10, 15 sa ganitong buwan ng March. Pero ngayon lang talaga yung nangyari na tumaas dito sa amin. Naging 25 pesos po yung kada kilo. So yun lang po mga farmers yung update na dito sa aking tinanim na Suprema Gold na kalabasa.